advantage at disadvantage ng paggamit ng big bike daily use o itong gagamitin mo araw-araw na pamasok sa eskwela or pamasok sa opisina, sa trabaho. Ano ba ang advantage and disadvantage ito ng paggamit? Unahin natin yung disadvantage. Meron akong 5 na disadvantage sa paggamit ng big bike kapag daily use mo ito. Unang-una na dyan, syempre, yung weight niya. Kung nasanay ka sa mga scooters, light motorcycle, talagang maninibago ka sa weight niya. Hindi siya yung madali mo lang maisisingit sa kalsada or madali mo lang siyang maimamaneuver, lalo kapag sport bike ang gamit mo katulad nito na limited lang yung angle ng pagliko, kaliwa o kanan. Kapag bubelta ka, talaga kailangan malawak yung space mo para magbalik ka or mag-U-turn ka. Number 2, syempre yung maintenance. Mas daily use mo yung mga ganitong klaseng motor, 400cc up, mas prone siya sa mga wear and tear niya. At yung pyesa niya, hindi biro, medyo pricey talaga. Hindi pala medyo, pricey talaga yung mga parts ng big bike. Number 3, kung hindi ka pa sanay sa sport bike, ihanda mo ni sarili mo yung ngawit mo. Meron yung iba nangangawit sa gawin ng balakang, at meron ding ngawit sa gawin ng kamay. Parang numbness, ganun yung namamanhid. Which is normal siguro yun talaga sa isang sport bike. Pero sa ibang bike na category or ibang tulad ng mga naked bike, hindi naman siguro ganito yun. Hindi pa kasi ako nakagamit nun eh. Pero sa ngayon, nagamit ko ay sport bike, talagang may gamit siya. Pag hindi mo inaral yung tamang pag, sige, tawid. Pag di mo inaral yung tamang ano niya, hawak para sa kanya, talaga mangangawit ka ng sobra. Todo. So kami ambulansya, bigyan na natin to. Ang awit niya usually dito sa kamay, dito. Yan. Sobra talaga. Nung una, ang hawak ko dito, masyado ko malapit sa clip-ons ito. Clip-ons, ayan, ang ganyan. Buti na lang may nakapansin sa atin na baguhin ko yung hawak ko, nagawin kong ganito. Halos nasa dulo na nung handlebar, parang humahawak ka ng ice cream. So tinry ko nga, yun nga, mas okay siya, mas effective. Tsaka mas less na yung numbness o yung ngawit. Sa ano kasi sa balakang, hindi ako nangangawit dahil sanay naman ako sa nakayuko. Siyempre diba, nagbabike naman ako, nakita niya naman, mas yuko pa dito yung bike eh. Number 4, ang isang disadvantage ng naka-big bike. Kapag umulan, pag naglinis ka, grabe. Alam yan ng mga naka-big bike, napakahirap. Ito kasi bike na to, hindi ko pinapalinis sa iba o pinapamotor wash sa mga kung saan. Ako na mismo gumagawa nito. Ako na naglilinis para maproteksyonan ko din yung tamang buga ng tubig. Ganun ba? Medyo usi lang ng konti. Kalimang disadvantage, fuel consumption. Ihanda mo na talaga na mas magastos siya compare sa mga regular bikes natin na single cylinder, lower cc bikes. Talagang magastos siya. Gasolina pa lang talaga matakaw, lalo pag ang gamit mo ay isang 4-cylinder. Given na yan. So yun lang naman so far ang disadvantage na nakikita ko sa paggamit ng big bike. Siyempre punta na tayo sa advantage. Ito yung exciting part, yung advantage. Number 1 na dyan sa pagiging advantage natin sa paggamit ng higher cc or big bike, at tulad nito na inline 4, unang-una nakakapogi. Pogi ka talaga rito. Basta isuot mo lang helmet mo, pogi ka na. Huwag mo lang tatanggalin, ha. Diba katulad niya, no? Totoo yan. Hindi ako nagbibiro, nakakapogi talaga. Number 2, kapag katulad ito, nasa kalsada tayo, napapansin tayo agad ng mga tao na parating. Unang-una, siguro sa looks. Pangalawa, yung tunog niya. So nai-inform na yung tao na mayroong parating sa likod niya, or kung nakatayo man yung tao sa kalsada, na
mako-call yung attention niya na mayroong parating na sasakyan, kasi dahil doon sa tunog niya, medyo aware yung tao na sa akin ay pabor talaga ako dyan. At ang masarap pa dyan, yung yung napagbibigyan ka. So the next na advantage na paggamit ng big bike, pakilo na ba? Pan-third na ba? Yung speed. Kung medyo mahilig ka talaga sa speed, dito talaga yon. Kesa yung gagamit ka ng lower CC, tapos paayos mo, tapos mag-expect ka na takbo, sa damakbak ang gagasosin mo, di mo alam kung safe ba sa'yo yun. Pag sobrang overspeeding ka dun sa category ng motor na ginagamit mo, unlike dito na nakabuild siya talaga para dun sa speed na to, mas okay. Dito talaga okay na. Kumbaga dito, kuha mo na yung gusto mong speed eh. Sakto lang yung 400 dito, lalo dito sa area natin na hindi naman diretsuhan ng highway. Although malawak, pero ang problema natin dito ay hindi siya free talaga. So konting hato mo lang, marami na sasakyan. Napakadelikado. Kaya hindi mo rin naman mauubos yung talagang magagamit yung talaga potensyal ng isang motor katulad nito. Kaya kung naka 100cc ka, 1000cc ka, hindi mo talaga makikita yung full potential sa mga ganitong klaseng daan. At ganoon din naman pagka nasa excuse me, pag nasa expressway ka, hindi mo rin naman magagamit yan eh, kasi may speed limit lang tayo doon, 100 kph lang, di ba? Hindi, wala din, hindi rin talaga, unless talaga na i-violate mo na lang yung rules na yon. Kung gusto mo talaga na speed at mag-ano takbuhan, yung saktuhan, kahit naka 100 ka na, parang wala lang, ito talaga yon. Itong bike na to yun talaga ang para sa'yo. Last but not the least, ang advantage ng paggamit natin ng higher cc bike katulad nito, 400cc, pwede na tayo mag-park sa mga mall na sa car park, sa mismong car park. Pwede na tayo kumakupa ng isang parking space sa mall. Kasi nga kinukonsider na ito na mas mabigat compared dyan sa mga lower cc, so mas mahirap talaga para sa atin. Totoo naman, totoo, pagka nakagamit kayo, nasakyan nyo, subukan yung i-atras siya, kakaiba siya pang iba doon sa mga lower cc. Kaya tama lang naman na ganun ang ginawa. At saka considering na yun nga, sobrang bigat. Tsaka mas malaki siya compared niya sa mga lower cc katulad niyan. Ayan, mga kasabay natin, maklaki nito talaga, yung compromise talaga yung tigbang. So yun lang mga tol, ang ating 5 advantage at disadvantage na paggamit ng higher cc. Kung meron pa kayong naisip, comment down below lang at pag-usapan natin yan sa comment section. Yun lang. Lagi mag-iingat. Ride safe. Peace. Woo!